Hi guys, this is Pajak Tony and welcome to my channel. At dahil po sa request ng ating mahal na Tita Lita from New Jersey, hindi siya makabili ng ating banana chips kasi masyado siya malayo. So isa to sa mga paborito niyang kutkutin, kaya dito ipapakita natin kung paano gumawa ng banana chips. Yung saging na saba na pwede lang gamitin sa paggawa ng banana chips, at saka yung procedure kung paano siya gawin. Kaya shoutout po sa iyo, Tita Lita, from New Jersey. Salamat po, Tita. Ayan. Siya na po, medyo mababa yung ating tripod. So ito po, una po, ang binili po namin saging na saba is talagang matigas pa, no? Matigas. Tapos talagang as in sobrang hilaw niya. Kung mapapansin nyo, ito kasi yung dilaw na to, ano lang yan, sa balat lang, pero matigas pa to. Pero syempre i-check nyo rin na hindi porkit ay pagka minsan kasi kahit sa balat, tapos pag pindot mo malambot, medyo malaki yung chance na ma-reject. Na ano siya, na lumulutong siya, pero pag nilagyan mo siya ng sugar syrup, lalambot na rin siya. Kaya hindi maganda. Kaya talaga kailangan solid na hilaw na hilaw. Yan po. Ayan bago tayo mag-start, suot kayo ng mga surgical gloves, so meron mga plastic. Madakta kasi ito. Ayan, una po babalatan natin siya kasi medyo may kahirapan po ang pagbalat dito. Kasi nga sinsi lang, tapos matigas. Ayan maririnig nyo parang may napupunit. Ayan. Wala po kasi yung mic ko nasa nabalatan po muna natin siya lahat. Narinig niyo po ba medyo umaambon na? Medyo umuulan na yung dito sa amin. Hindi naman ulan na malakas. Sakto lang. Parang may bagyo, no? Parking vehicle. At yun nga po pala, sa mga hindi pa naka-subscribe sa channel niyo po, pa-subscribe po ng channel. Marami po tayong gagawin this next 2 weeks po. Marami po tayong gagawin. Medyo nakaraan kasi nag-stop tayo ng natigil tayo ng upload kasi marami tayong ginawa. Ngayon, ito po yung itsura. Ito po yung itsura ng hilaw na saging na saba. Kita po mo. Ito po. Ayan. Kita po ba? Ayan. Kasi minsan may iiwan ng mga balat-balat na green. Pero okay lang po yan as long as hindi naman ganun kakapal yung balat na green. Ayan. Bumili kami ngayon ng sobrang lagkit niya, sobrang lagta niya. Dumidikit sa gloves, kaya kailangan naka-gloves kayo. Or may mga plastic gloves, kaso mas okay yung surgical gloves kasi hindi siya basta-basta matatanggal sa kamay mo. Pag plastic, ang tendency sasama na siya sa lagkit. Ayun, kahit kasi yung kutsilyo mismo lumalagkit yan. Ayun tingnan nyo po, may dagta. Kita po ba? Sorry kung hindi makikita kasi masyado maliwanag din sa rooftop, tapos bukas pa yung aking ring light. Ayan. Masyado siya madagta, kaya kung sa kamay mo lang, pwede rin naman. Kaso nga mahirapan kang matanggal sa kamay mo yung dagta nung saging. At yun nga sabi ko, next week kasi mag-i-start na po yung aming charity vlog. Kung napansin nyo naman po sa aking YouTube channel,
parang yung pinaka-bio ko ron. Sa Facebook, di ba sa Facebook may bio? Ang pinaka-bio ko ron is soon to be traveling vlogger. Kasi isa rin po yun sa mga gusto kong gawin dati pa. Hindi lang po talaga natuloy. Kasi may mga kung ano-ano pong nangyari. But anyway, tapos na po yun. Yung dati. Ang mahalaga po yung ngayon. So, katuwang ko po rin yung FNF family, yung Friendly Neighbor Foundation. Isa po tayo sa napili nilang mag-cover mag-vlog ng kanilang mga missions. So, syempre, hindi natin palalampasin yun. Kaya, itong cooking, yung pagluluto natin ng mga ating gagawin pa rin naman natin. Pero, syempre, mas mahaba na yung mission natin sa labas. Ngayon, wala tayong pipiliin. Wala tayong pipiliin na tutulungan. Basta nangangailangan, no? Pupuntahan ni Padjak Tony yan. Hindi tayo mayaman, hindi mo kailangan maging mayaman para tumulong. Basta kung ano lang yung kaya, tulong mo. Sa atin kasi may sumuporta lang naman. Hindi naman sa atin yung pera, no? Hindi tayo wala tayong pera. Tulong ng foundation yun. Tapos ng iba yung mga nalapitan namin mga willing din na tumulong, mga donor natin, ay mga sponsors natin. Kagaya po ito nung nakaraan po na yung post-pandemic na po, nagkaroon po kami ng community pantry. Pero hindi naman po ganun ka, hindi pa po ako nagbablog nun, kaya hindi po natin yun na-cover. Ang ating title ay Padjak for a Cause. Yung pinakabayo ko. Soon to be vlogger, Padjak for a Cause. Yun po. Sana po supportahan nyo rin po kami sa gagawin namin mga misyon sa araw-araw. At huwag lang po kayo magsawang manood. Kahit minsan ang corny. Minsan hindi ko rin pinanood yung vlog ko eh. Kasi alam mo yun, may mga ganun talaga. Yan. Lahat naman na kung sa sabihin. At yun, ito na, ganito yung itsura niya. Maliliit lang siya. Mas maganda yung mga maliliit lang. Kaysa rin sa so yung malaki kasi yung ginawa namin nakaraan. Hindi ko rin muna problema ron, pero na-reject yun lahat. Hindi namin na-ibenta. Hindi ma-reject na itinapon, pero na-reject yun. Hindi pwedeng pambenta, pero pwede naman pang lang, naubos din naman ng mga bata. Lalo nung bumisita rito yung classmate ni Tony, yun yung binigay ko sa kanila parang kut-kutin nito. Kaya yun, okay naman din. Pero pag pambenta, hindi pwede. Kasi in-expect na rito is malutong at magtatagal yung lutong niya ng ilang linggo. Kapag ganun, hindi na yung pambenta. Binili lang naman namin yung 2 piling. Kasi meron pa namang stock nito. Baka ito na muna yung huling vlog ko sa pagluluto. At mag-aasikaso po kasi tayo ng mga gagawin natin para sa kauna-unahang mission natin sa November 14. November 14, November 13, 2023, then yung vlog noon ba?
on November 14 na ilalabas. Diba? Kajak Tony, subscribe po. Kaya kung medyo nauumay po kayo sa ibang vlogger na ngayon po meron po kayo pagpipilian. Charo. Ano sasabi niya? Ano daw? Hindi ba maiba lang? Basta naman panoorin yung ano eh. Mas maganda panoorin yung mas marami kang pinanonood. Mas maganda. Diba? Iba-ibang mukha ng ano yun. Mga Pilipino. Hindi lang yung mga kalingap. Pero syempre supportan pa rin natin. Yung mga idol natin. Mga kalingap. Kuya, Pogong Viajero, Virgin Cares, Daddy Frankie, A Business, Padins TV, Kuya Alvin Caceres, Padina TV. Sino to? Si Rick Aningan, Kuya Rick Aningan, shoutout po Kuya Rick. Yun. Balikan ko po kayo mamaya pagka okay na, all goods na po ito lahat pag nabalikan na po natin lahat. Medyo may matagal-tagal po ito. Bye-bye! Ito po, saging. Yun. Okay na. Nabalatan na natin lahat. Itong ating saging ano lang ito. Wala pang 2 kilo. Hindi. Meron na pala. Lagpas 2 kilo pala to. So, ito yung nagawa niya. Ito. Dalangin natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31. 31 na saging, napakaliit. Ayan o. Nabutas na po. Sa sobrang lagkit niya o. As in ngayon ako naka-encounter na ganito kalagkit. Sobrang lagkit, sobrang hilaw. So yan, nabutas yung ano. Sobrang ano niya, dikit. Para siyang may glue na. Sa pag-slice naman natin, ito, kung wala kayong kung wala kayong ganito, pwede naman yung peeler. Wait. Check natin yung peeler natin. Yun. Meron naman ganito, yung mga peeler. Ganito. Pagka gusto nyo na pa-slant yung sobrang nipis nito. Ayan o. Kuya. Ano yan? Mesa. Okay. Sobrang nipis na ito. Kaya ang gagamitin ko, since sanay na ako, ito yung ginagamit ko. Ayan. Ito. Yung ganitong klaseng. Ito yung pang tawag dito, pang cheese. Ayan. Ito lang po yan. Pero ingat din po kayo kasi masugatan din po kayo. Puro pabilog lang to eh. Ayun. Magiging ganito po siya. Sa akin pabilog lang. Ayun. Wait lang nila. Ano yung pamunas? Ay, nasa ilalim pamunas. Yan. Ito. Ayan o. Ganito po siya. Ganito kalalabasan niya, no? Tingnan niyo po. Sobrang nipis lang niya. Diba po? Ito pabilog. Hindi na kasi mga iba pahaba, diba? Ito pabilog para mas madalang laguin. So, yun lang po. Paulit-ulit lang po yun. Ayan, nabutas na. Prepare sila kuya kasi titinda naman sa labas. Barbecue. Yan. Pero dahan-dahan lang kasi
Dahan-dahang mabilis lang. Baka napagatan tayo rito. Kunin mo monoblock dito. Ayun o. Asan ito? Ito, dalawa. Huwag na to. Baka mapasarap ng upo yung mga tambay ron eh. Papasin natin sa labas. Mga mag-meeting yan. At ito. Ayan. Okay. So, ayan. Ganyan ang itsura niya. So, napakano niya. Ito. Napakalaki. Sa pillar kasi di ako sanay. Sobrang nipis niya, hindi ko matansya. Dito okay lang. Parang ka nagagayat ng cheese. Ayun o. Tsaka kasi advantage din talaga ng saging na sabay, yung matigas naman gagawin mong banana chips. Kaya nga, bukod sa hindi ka mare-reject ka, tignan mo naman. No? Diba? Ganda. Gumagawa pa rin naman tayo ng chicken skin, chicken oil, at saka kangkong chips. Yung kangkong chips, wala pa akong video nun. So, madali lang naman kasi. Tinatapon natin yung pinakadulo. Ito kasi wala naman ang gamit to dahil ayun yung pinakadulo ng walang. Try natin doble. Kasi malapit na siya. Ayan. Binagtouch yun. Okay, pwede. Okay, doble ko. Hindi pa rin sayang. Kasi ito malapit. Mali pala akong ginawa. Dapat pala hindi ko siya ginawa ka na may gloves. Parang hindi siya lumagpit. May mga nag-chat-chat. Yun pa yung mga nag-chat-chat. Ulit lang naman. Mga gusto ng sa mga malapit lang dito, yung mga gusto ng mga barbecue, mga dugo-dugo, isaw-isaw. Si Kuya pupwesto sa labas. Si Kuya Chef ay pupwesto sa labas dahil paalis pa lang ulit siya. Papunta pa lang ulit siya ng Jeddah. So, yun, laglag. So, yun, naghahanap siya, nakakita siya ng libangan habang siya ay nandito. So, okay rin naman. Nakakita siya ng bagong libangan niya. Hindi niya trip itong ginagawa ko. Kanya-kanya kami ng gilig eh. Pero, nasa food industry din siya. Kahit yung mga kumpare namin, sila Parin Tami, sila Sherwin, nasa food industry at sila Sherwin nasa may catering services, malabas minsan. Tapos sila Parin Tami naman ay ngayon nagkakaroon na sila ng mga pakunti-kunting service sa cater. Kasi masarap magluto ang Parin Tami. Kaya pag kami nagkakaroon ng konting kasiyahan sa labas, kaya talaga namang ang mga luto ron ay mga dekalidad. Dahil lahat po ng aming ang nakapaligid sa amin ay mga marunong magluto. Ako naman po hindi ako marunong masyado magluto dahil puro na ako. Puro pacham. Pachamba po. Pachamba. Nakakaintindi lang po ng konti. Siyempre, may YouTube naman.
Madali na magluto ngayon. Basta may internet. Bilis, no? Parang naka-timelapse. Pero hindi. Ganun po talaga ako magkayod eh. Yun. Pero pag maliit na, unti-unti ka na nagmi-minor. Kasi baka akala mo kaskas ka ng kaskas. Yung guantes mo butas na. Tapos yung daliri mo upod na. Yun ang masakit. Pag mga ito kahaba, pwede pa yan mabilis. Parang naka-timelapse. Pero pag yan na, yung ano na, lumiliit na, huwag mo subukan. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ang daliri mo pala. Nasubukan ko na to, yung aking daliri nakaskas dito. Nako, buti na lang. Hindi masyadong bumaba. Control ko pa rin. Diba, nung ako'y nag-chicharon. Ako'y nahiwa ng pakatalas ng kutsilyo ko. Suga. Isang linggong paralyze yung daliri ko. Hindi ko magalaw. At yun. Ulit-ulit na naman po. Same procedure. Para hanggang maubos mo yun. Hanggang maubos mo yung iyong pinrepare, pinanda na pang-banana chips. Lahat gagawin mo lang naman ganito, no? Hindi ko masyadong ibibideo lahat kasi masyadong mahaba. Ito ay itutuloy ko na puro ganito, baka ma-bored na kayo. So babalikan ko kayo mamaya at kung paano naman natin siya. Ito kasi after nito, rekta na to. Pag niluto na natin to, dire-diretso na tong chips na. Magiging ano na to, magiging banana chips na mismo. Ito yung last procedure ng pag-banana chips. Napaka-basic lang, ano po. Mamaya tuturo ko sa inyo kung paano naman siya palulutungin at saka kung paano siya ginagawang chips na hindi siya ganun katamis, no? Hindi siya ganun sobrang dami ng asukal. At yun, sige po, babalikan ko po kay mamaya. Makalipas lang. Yun lang. Paalala. Sige po, bye-bye. At balik tayo, no? Okay na lahat. Ito na. Nagawa na natin siyang parang chips. Ayun, medyo siya. Kasi pagka ini-slice mo siya, ang nangyayari sa kanya, talagang by group siya. Nagdidikit-dikit. So, di ba iwasan yan? Hindi mo pwede kasi na magluluto ka tapos doon mo siya pag-iba-hiwalay. Unang-una, mainit. Tapos pangalawa, baka sunog na iba, yung iba hiniwa-hiwalay mo. Kaya ang technique dito, nakita ko lang naman para sa akin. Ang technique dito, pagka nilabog mo siya ng by batch, medyo sundot-sundutin mo siya ng yung pangsalo. O kaya kahit na sa akin kasi ganito. Ayan yung ganito. Yung pangsalo ko ng chips, sinusundot-sundot ko siya na pag ginaganong-ganong ko. Tapos ginaganong-ganong ko yung mga ayun, sorry at na-interrupt yung aking video at tumawag si Mudre, akala ko bakit, no? Yung aking mga 45 days nagkalat. Ayun nga ulit, ayun, anin mo lang na strainer na idig mo lang siya tapos pag may chance na pag-iwahiwalay mo, iwahiwalay mo. Kasi nangyayari dyan, pag, di ba kaya nga siya ninipisan para lumutong. So ngayon, kung dikit-dikit siya, tapos marami na siyang dikit-dikit, ang tendency niya, yung pinakagitnang gitna, hindi maluluto. So yun yung nangyayari na malambot na part. Dito naman sa arnibal na gagawin natin, ito meron tayong isang basong asukal. Ano ba tawag dito? Wash sugar. Lagay lang natin dito. Yan. Tapos, sa isang basong asukal, lagyan natin na isang baso. Okay. Tapos, sinagyan ko na siya ng suka, preservatives, para hindi siya, ewan ko, sabi ron lang, hindi lang panis. Tapos, pinch up lang siya, salt.
para alam mo yung ano, yung caramelized na medyo salty na, yung konti lang naman. Masarap yun. At yun, tapos ito yung ginagamit ko. Yung pinaglumaan ng ano namin, ng mga sa Goto Paris namin. Yung mga pinang sa soup. Pinaglumaan niya. Kasi ito, medyo nagmamansya, kaya ganito yung kulay niya. Medyo parang dirty. Dirty na talaga. Hindi, parang dirty na siya. Kasi ito na to, yung mga panghalo na rin. Pinanghalo kasi ng aswete. Pero kailang na, malinis siya. Don't worry. Ayan, nabad ko na yung gloves ko kasi dagkit kanina. Kaya medyo nabugas muna tayo ng kamay. So ito, pinaghalo lang natin. Tapos, tunawin lang natin siya. Tunawin lang natin dito sa may may lagayan, sunnywear, tupperware, anywhere. Ayan. Dito ako nagluluto kasi yun, nakita mo yung gasol namin. Naubusan ng laman. So yun, itong kagandahan na meron akong pala na use oil. For emergency, talaga magagamit mo siya. Yun, maganda rin siya, maganda rin. Pero mo yung mga use oil na, tapos nagagamit mo pa siya panluto. Medyo siya, maano lang din talaga, lalo pag ganyan na nagpapalikit. Kailangan mong kailangan mong sunugin yung para mamaya parang acetylene siya. Ayan. Tsaka isa pa, medyo mauling siya pagka kailangan talaga lilinisin. Mas okay yung kala na di ulin, kasi syempre magasa sa ulo. Ngayon ganito usual, kaso nga lang yun, may consequence na. Hindi pa pwedeng nakatipid ka na tapos yun. Anyway, ayun. Halo lang natin. Ito mamaya yung gagawin natin pina-carnival. Bigyan na po, nag-start na yung aking nag-start na yung aking dalan, kaya ganyan yun. Bigyan lang natin ng mantika. Yung aking mantika ano nangyari dito, tumapo na sa lagaya. Wait lang wait lang to. Sasalingan lang natin ang mantika. At ano nangyari, ginawa nila rin sa aking mantika. Sumabog ang aking mantika. Hindi ko kasi nilagay ito sa lagayan kaya ganito. Iniiwan ko lang siya sa plastic tapos pinaktan ko. Siguro yung mga nagluluto. Ayan, okay lang yan. Medyo mamantiga ito kamay. Ayun. Actually, basic na naman ito. Dito masyadong technical lutuin, kaya sa mga housewife, nagalang ang makita. Yun, sa mga housewife, tapos sa mga single parent na gustong maghanap buhay. Isa rin sa mga recommend ako na pwede niyong gawin na nasa bahay lang kayo. Yung gusto niyo na maraming oras sa anak niyo. At the same time, nakapag-business kayo, pwede nyo i-online.
Okay din naman siya kung compare mo sa wala. Okay rin siyang kita. At mamaya, pakikita ko naman kung paano natin lutuin yung mismong chicks. Painitin lang natin itong mantika. Kakat ko ng isang beses lang, pero yung susunod na procedure, didiretsuhin na natin. Hanggang hindi natin naabutin ng sa packaging. May maganda akong bilhin packaging. May pagka-gold na kulay. Siyempre nag-experiment tayo ng mas magandang packaging. Para naman siyempre presentable rin sa market, pero meron din tayong maliit lang na bitisayin yung tig 20 pesos natin. Mabenta siya kasi 20 lang. Mabibili mo, makakabili ka ng 50 grams. 50 grams yun, 20 pesos. Tapos yung 100 grams, 45 pesos. Yung 200 grams is 85 pesos. Diba? Napakamura. Yung 200 grams, siguro nakalaki yun, no? Yung pinakamalaking pinakamalaki ko. Meron pa nga ako nakita doon, 500 grams. Pero syempre, wala naman ako masyadong order ng 500 grams. Kaya hanggang 200 grams muna. Okay na yun. Siguro pagka may naghanap ng 500 grams, dalawang 200 at saka isang 100. Ganun lang naman. Sige, balikan ko kayo mamaya pagka isasalang na natin yung banana. Taba. At yun, medyo mainit na yung ating kawali, yung ating mantika pala. Sa pagsalang naman, ay kunti-kunti lang, yung ganito lang. By batch lang siya, para hindi siya masyadong magdikit-dikit. Ayan ganyan lang natin siya para yung mga dikit-dikit ay maghiwa-hiwala. Yan, makahit. Buti mo sa saging, walang forever, Pag-hiwa-hiwalayin natin yan, nakantetig sila. Hindi pwede yan, kayo lang masaya. Yan, pag-hiwalayin natin yan. Para maluto yung nasa loob. Yan. Matangwa tayong to para mas matutulay natin. Meron kasing mga na talagang ayaw bumitaw. Sumpahan sila habang buhay. Sana all. Charot. Yan ayaw bumitaw. Gagamitan natin ang pang yan. Busy ko lang naman. Hindi pa kasi hindi talaga natin mapansin yan, lalo pagka naghahabol tayo ng sunog. Baka masunog na. Siyempre ba, hindi na natin papansin yan sa dami niyan. May what more pa yung mga malaking kawan na nagluluto nito yung talagang marami na. Paano pa nila na-maintain na lahat, iwahiwalay, di ba? Hindi natin mape-perfect yan na iwahiwalay sila. Yung nakikita lang, maladaanan lang ng mata natin, yan pwede. Kasi mainit din. Imagine mo ito, maliit na kalandang to paano pa yung kawa? Ito, talyasi pa lang to. Medyo malaki-laking talyasi pa lang itong gamit ko. Pero ang init na. What more pa kaya yung malaki? Yung mga talagang yung hawakan yung kanilang strainer, yung kanilang pangsalo ay malaki na. Mahaba na hawakan. Ayan. Ganyan lang naman. Dahil sa sobrang nipis nyo madali siya magiging antayin lang natin. Medyo mainit lang pero okay lang yan. Ito aking kalandi-uli. Use oil. Dito nang gagaling yun lang use oil yan. Tapos baba rito papunta sa tube, papunta ron sa loob. Yan. Okay, no? Kaya na to pinili ko kay Bobby dun sa aking ka-batchmate. Shoutout kay Bobby. Bobby yan. Kung mabot ka po sa part ng video na to,
Maraming salamat po. Maraming salamat sa suporta. Yun po, huwag niyo po kalimutan na mag-like, share na syempre hit the notification bell para maging updated po kayo sa mga video kong ilalabas lalo sa mga susunod. Papunta na tayo sa part ng pag-charity. Yan po yung akin pong pangarap na gawin, sa tulong po ng mga sumusuporta sa atin, magagawa po natin kahit paunti-unti. Medyo nasasalat ko na yung crunchiness niya. Pagka makikita nyo naman po yun, pagka medyo talagang na siya, medyo pa-crunchy na siya, medyo magpo-brown siyang konti. Pero bantayan nyo kasi may tendency masunog to Nasa sobrang nipis niya, masusunog naman. Nakaraan nasunugan ako pero konti lang, siguro mga ilang piraso lang. Hindi kasi pantay rito. Ito lang disadvantage itong Kalanad user. Hindi pantay ang luto. Pwedeng malakas sa part doon, pwedeng minsan dito. Nararamdaman ko sa pag-agod ko nitong aking pansalok, nararamdaman ko na may lutong na. Kapag ganyan, parang hindi na siya masyado masunog since naramdaman mo na may lutong na. Ayan pagka tumatama na sa dito mo na siya lalagyan ng arnibal. Ayan. Okay, nilalagay ko lang kasi isang ganito. Wala na rin konti kasi halos kalahati lang na ilagay ko. Dapat kang ganun na. Tapos slight mo, halo-haloy mo ng konti para mag-spread sa buong kawali yung nilagay mong sugar syrup o parang arnibal. May arnibal pala talaga. Yan, lang. Pag medyo nag-umupa yung bula, kasi pag may bula, ibig sabihin meron pang dyan, liquid. O kaya medyo konti-konti na, medyo hindi na ganun kadami yung bula. Ako na yan. Ako na. Kasi may tendency sa nipis niya, masusunog na siya. Ay, nakabalik. Sino pa dyan? Yan. So ito mo. Ganito yung magiging itsura niya. Diba? Siyempre, balutong na. Tapos siyempre, pag lamig niyan mamaya, pagka lumamig yung banana chips dun sa may arnibal na, kaya talagang mas matindi pa yung lutong dyan. Hintayin nyo natin mamaya. Tapos same procedure, lubog, tapos yan, iwahiwalay, nag-iwahiwalay yung mga nakikita, nagadaan ng mata. Pero again, hindi natin mape-perfect yan na lahat may paghiwa-hiwalay kasi sa sobrang bilis lang niya maluto, yan, hindi mo talaga siya maiisa-isa. Ang daming tap niya, no? Ay, madadaan na mata mo, pwede mo namang kaya niya, nadadaanan siya ng mata ko, so maghiwa-hiwalay. Pero yung mga yung mga halos 4 na patong, 4 na magkakadikit, ako po,
Yun talaga. Ang gitna nun, kawawa, hindi naluto. Ang maluluto rin, magkabilang likod, magkabilang dulo. Magkataklo, yun ang maluluto. Pero nasa gitna, mamumuti lang yan. Isipin mo, nakatarang ka sa ganito. Mainit. Kaya yan. Yan yung madaanan mo. Pero ano naman yan eh, majority naman yan talagang mag-iwa-hiwalay. Konti lang makikita mong hindi magkakahiwalay yan. Ano lang yun. Hindi naman yung buyer yun. Ayan, sa may mga ano, yung mga matatagal na nagluluto ng ganito, pwede po kayo mag-comment dyan yung sarili niya pong way ng pag-banana chips para syempre ma-share din po natin sa mga kababayan natin na gustong mag-ganito po, magluto ng banana chips. Ito pong tinuro ko, ito lang po yung way ko. Ano po? Hindi ko naman po sinabing ito na mismo yung gawin mo. Ano lang to sa akin, yun, sa pansarili ko. Sarili kong gawa, baka may mga idea pa kayo, mas maganda pa rito, why not? Comment nyo po sa baba. Comment nyo po yung channel nyo para mapanood naman din po natin at mapanood ng iba natin mga kababayan na gusto rin naman po magnegosyo. Huwag natin suluhin, ha? Huwag natin suluhin, ha? Gunggong! Nang ano kaya? Parinig kita sa mukha! Hindi, yun po, biro lang po. Ano na yan? Yun po. Share po natin as long as makakatulong sa iba. Bakit hindi? May mga tao na gustong lumaban ng patas, pagbigyan po natin sila. Ang mahalaga ay hindi nagnanakaw at hindi gumagawa ng masama. Ayan po. Pagbigyan po natin silang mabuhay. Mga kapuso. Ayun, na-miss ko tuloy si Mike Enriquez. Deads na yun. Yan. Ay, medyo naghiwalay na rin yung iba. Meron ding mga mahirap ng paghiwalay eh. Minsan sanay na magkasama sila. Hindi na sila mapaghiwalay. Charot. Ang init. Kung alam nyo lang, umiyak na ang kilig-kilig ko. Partida, ano pa to ha? Medyo maambon pa ng maghapon, ulan, kanina. Ngayon, medyo nawala-wala ang ulan. Pero kung hindi, naku po. Pag dito sa rooftop, pagluto ng tanghali, parang ang init. Oh. Ayan lang muna natin siya Teka lang, may nakita pa ako. Ito naman po, yung iba kasi pag nagkapatong-patong tapos nalagyan mo ng ng argibal, ng asukal mamaya. Tapos nilapag mo na ulit, hinango mo na. Kung saan naman sila maghihiwalay pag kahit mo lang, bagsakan mo lang ng tong, maghiwalay na. Kaso nga, iniiwasan ko yung nadudurog. Yung durog ang iniiwasan ko eh. Pero naghihiwalay naman yan ng kusa. Pagka pinakpok mo ng kahit na tong. Kaso yun nga, dudurog. Eh wala. Gusto ko ganun. Sa akin na naman. Pero kung may iba po kayong way, diba, why not? Mas maraming idea, mas maganda. So, yan. Ayan ha. Pwedeng mambash pero huwag mananakit. Masama po yun. Tawagan ito po, di ba po may mga dikit-dikit. Nakikita po ba? Sorry.
Yan, dikit-dikit po, di ba? So yan. Ngayon, dikit-dikit. Pero pagka ginanon mo yan, kusa-kusa mag-iwala yan. Kasi malutong na nga po yan. Iniwasan ko po kasi, siyempre pagka malutong na yan, teka lang, may sunod. Malutong na yan kasi pagka binagsak mo ng ano yan, madudurog. Yung piniiwasan ko sa packaging kasi ayoko nang hanggat maaari, ayoko po may durog. Ayun, Naririnig nyo naman po, no? Hindi ko naman kailangan natin sa harapan. Yan po, Shoutout po kay Tita Lita sa New Jersey. Tita, napaka-basic lang po lutuin, kayang-kaya mo po ito. Kung ikaw po ay nandito, ipagluluto kita nito. Kaso malayo ka po. Yan, mahal na mahal po namin ng aming tita na yan. Napakabait. Miss ka na namin, tita. Pag umuwi ka rito, pagluluto kita marami nito. Tapos may lalabas akong bago. Yung tawag dito, kamote chips, taro chips, yan yung mga susunod. Sa ngayon, ito po muna. Yan, may mga ano pa tayo. May mga order pa tayo nito, kaya hindi pa tayo makalibat sa ibang product. Pero hindi tayo makaproceed sa ibang product. Pero ito, goods na goods. Ayan, nadurog. Ayan. Masyadong mahaba yung video natin, pero yun, same procedure, paikot-ikot lang. Pagka malutong na to, lalagyan mo lang ng sugar syrup, ng matamis, ng asukal, o kung anong gusto nyong gawin. Pero kasi ako nga, since ito yung sa akin, tinunaw ko rito, then lagay dito, para hindi siya masunog. Mag-caramelize siya, pero hindi siya sunog, no? Yun, syempre, bantayan mo lang din para iwas sa sunog. Para iwas sunog sa ating banana chips. Ayun, balikan ko po kayo mamaya pagkatapos ko rito para may pakita ko naman sa inyo yung pagpapackage sa packaging na, no? Excited ako sa bagong packaging ko. Nagaganda na po. Kulay gold. Yun, same procedure. Palutungin, tapos pagka medyo malutong na, lagyan ng label, sugar syrup o sukal, kung ano pong gawin nyo sa pagluluto. Then hango, gano'n lang po sige po, balikan ko po kayo mamaya. Thank you po. At ito na yung ating finished product ng ating banana chips. So, ito yan, pakinggan nyo naman. Kayod pa lang yan, kayod. Nandito na tayo sa pag-repack. Bali ito po yung ating 100 grams. Tingin. Hop, kulang pa po. Wala pang 100 grams yan. Nagdagan natin para mag 100 grams. Gumalaw hindi. Gumalaw, no? Oh, walang daya. Okay, 100 grams. Ito po yung maingay. Ito, electric pan. Tsaka itong asong madungis. No? Kala mo naman talaga, isinumpa. Okay. Yun, ito po. Ito po yung ating bagong packaging na sinasabi ko kayo ng kit, no? Packaging natin, no? Kulay gold. Doon, lakas mayaman. Dalagdagyan ako ng presyo rito kasi kulay gold na doon, no? Charot. Ito, ayan. Ito, ayan. Ayan yung ating, repacker na hindi pa nakakatiklop ng, mga dami kang damit na, titiklopin. At iyan. O, diba? Napakadali niyang gawin kasi lang, mabilis na siya gawin kasi konti lang naman, ito lang naman yun, 2 piling lang ng saging kanina. At yun, pakikita ko mamaya yung finished product naman natin, yung ating pag-repack, lahat mamaya pakita natin lahat ng ating na-repack. So yan, ito muna sa ngayon. Ayan, bali ito guys, nakagawa tayo ng 10 pack na tiga 100 grams. Yan. Yan po, 10. 10 yung ating nagawa dun sa ating
2 piling na saging may lead. Yan. So bali ang bili natin sa 2 piling na saging ay 90 pesos. Ay mga costing natin 90 pesos. Tapos itong lagayan natin ay 2 piso ang isa. Sticker natin piso isa. At yung ating ginamit na asukal ay 20 pesos na asukal. Yun. Mantika naman ano yun, mga dagdag lang ng dagdag yun, pangalawa hanggang pangatlo. Kasi hindi naman siya nasusunog kagaya sa mga ginagamit pang bananak yun na nalalagyan ng maraming arnibal. Yun po hindi nalalagyan ng masyadong masyadong asukal. Ayan. Imagine mo, pag binenta mo ito ng tingko 45, lalabas po ito is 450. Kaya at yun, ito yung ating costing yun. 90 pesos. Tapos idagdag natin yung costing ng 10 plus 20 yung sa plastic natin na ginamit kasi 2 piso isa yun. Okay, plus 20 pesos yung asukal. Tapos syempre sa ginamit nating mga sticker, pag piso isa di plus 10 pesos. Yan. Wait lang. Di bali total po 140 pesos siya. 140 pesos. Di bali sa 45 na sa nagawa nating 10, pag 45 isa, times lang natin yan sa 10. Meron tayong 450. Diba? Minus natin yung 140 na puhunan para sa lahat. Meron tayong 310. Diba? Yun lang, saglit lang natin ginawa. Diba? Maganda o maganda? Maganda, no? Yun, no? Diba? Sinasabi ko sa inyo eh. Kahit nasa bahay lang kayo, pwede kang kumita pa unti-unti. What more pa kung ang orderan nyo rito ay mas marami. Meron kami kasi may stock pa kami, kaya ito gumawa muna kami para dito sa aming bagong dating na pang pack. Tutuwa kasi ako, dapat nga to meron kami may late na plastic yung pang 20 pesos. Pero since bago nga itong aming packaging, kaya natuwa ako na ipinak ko muna sila sa ganito. Pero bukas ng umaga gagawa pa rin ako ng pang maliit naman kasi mas mabenta yung maliit ko, yung tig 20 pesos lang. Yung nasa plastic lang siya, tapos merong alam mo yun, yung may papel sa loob na ganito rin. Ito yung aking ayan, ito papel lang to, ito sticker. Pinapasok siya sa loob ng plastic. Ayun yung tig 20 pesos ko kasi ang plastic ko yung medyo makapal-kapal na yung parang nakikita sa tindahan, gano'n. So yun lang po. At sana po ay nagustuhan niyo yung video ko, sana nasundan niyo. At sana rin nakatulong sa inyo yung aking binigay na konting tip, konting idea sa pag-business kahit nasa bahay ka lang. At maraming salamat po. Kagaya po na sinabi ko kayo na kung meron pa kayong mas magandang way ng pagluluto nito, way ng preparation, comment nyo lang po sa YouTube ko para ma-share din po natin sa iba na gusto na mag-business ng ganito. Diba? Sharing is caring. Yun lang po, at maraming salamat po sa inyo sa panonood nyo sa aking channel. At kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin, baka naman po pasubscribe po ako sa aking YouTube channel, Padjak Tuni. Yan po, soon charity vlogger po. Malapit na po yun, mag-uumpisa po sa November 14 yung aking first upload ng aming pag-charity. Yan. Soon to be a charity vlogger, Padjak for a cause. Maraming salamat po. Bye-bye.